Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Mga pasaherong pauwi na matapos ang mahabang bakasyon, dagsana sa mga bus terminal. Mga nabiktima ng paputok kasabay ng pagpapalit ng taon umabot sa 521. Naitalang firecracker-related injuries, pinakamababa na umano sa loob ng 10 taon ayon sa Department of Health. Sigil sa toll sa mga expressway, posibleng tumaas ngayong taon. Ilang mambabatas na nawagan kay Pangulong Rodrigo Duterte na pirmahan na ang resolusyon para sa 2,000 pisong dagdag sa buwan ng SSS pension. Department of Social Welfare and Development hindi babawasan ang benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program sa kabila ng umano'y di pagsunod ng ilan sa kondisyon na ibinibigay ng Social Aid Fund. Una sa ating mga balita, nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang magkakahiwalay na insidente ng sunog at banggaan ng mga sasakyan sa Quezon City, Cebu at Nueva Ecija. Ito ang balita ni Marlon Abique. Kasamang rumisponde ang UNTV Fire Brigade sa nangyaring sunog sa Pamana Street, Barangay Santa Lucia, Novaliches, Quezon City, alas 9:30 kagabi. 15 bahay o katumbas ng 25 pamilya ang naapektuhan ng sunog na umabot sa ikatlong alarma. Magkahiwalay na sunog naman ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa Mandaue City sa Cebu kahapon ng madaling araw. Sugatan sa sunog sa Barangay Ibabaw sina John Ray Labajo at Richard Bucasas matapos tumalon mula sa bintana ng kanilang bahay. Habang idinaing naman ng mga nasunugan sa Barangay Giso na sina Crisaldo Nepomuceno at Carmel Vallejo ang pananakit ng katawan at ulo matapos magbuhat ng kanilang mga naisalbang gamit. Kapwa tumanggi ang mga ito na magpahatid sa ospital matapos mabigyan ng first aid. Samantala, tinulungan din ng UNTV News and Rescue Team ang 4 na nasugatan sa banggaan ng 2 motorsiklo sa Barangay Bahay Toro, Congressional Avenue kahapon ng madaling araw. Nagtamo ng mga gasgas sa katawan sina Johnny Miranda, Mark Ruado at Ricky Bangloy habang posibleng bali naman sa kaliwang kamay ang tinamo ni Jonathan Merados. Matapos lapatan ng first aid ay inihatid na ng UNTV Rescue ang mga biktima sa Est Avenue Medical Center. At sa Nueva Ecija, isang di pa nakikilalang lalaki na naaksidente sa motorsiklo ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team kaninang madaling araw. Nilapatan ng paunang lunas ng UNTV Rescue ang mga sugat ng walang malay na lalaki na nakasuot ng yellow t-shirt at black checkered short. Pagkatapos ay sinugod na siya sa Gonzales General Hospital. Marlon Abique, UNTV News and Rescue, Philippines. Sa 33 ang kabuang bilang ng mga individual na natulungan ng UNTV News and Rescue Team sa magkakahiwalay na aksidente kasabay ng pagpapalit ng taon. 2 insidente rin ng sunog ang nirespondehan ng UNTV Fire Brigade. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Let's go! Kasabay ng mga kasiyahan sa pagpapalit ng taon, muling naglibot sa mga lansangan ang UNTV News and Rescue Teams upang magbigay ng tulong sa mga mabibiktima ng aksidente at paputok. Bandang alas 9 ng gabi noong December 31, idineploy ang rescue units ng UNTV sa iba't ibang bahagi ng bansa para magpatrolya sa mga lansangan, partikular sa Metro Manila, Bacolod, Baguio, Bataan, Batangas, Bicol, Bulacan, Cagayan de Oro City, Cavite, Davao, Iloilo, Laguna, Masbate, Nueva Ecija, Pampanga, Quezon Province, Rizal, Tarlac at Zambales. Sa buong magdamag, umabot sa 25 insidente ang nirespondihan ng grupo. 33 individual ang nabigyan ng pangunang lunas, kabilang na mga nasaktan sa magkahiwalay na sunog sa Cebu City at Metro Manila. Mga nasaktan sa 6 na vehicular accident habang magkakahiwalay na insidente ng pambubugbog sa Laguna, Iloilo at Tarlac. Isang firecracker-related injury naman ang natugunan sa Iloilo. Nirespondehan rin ng UNTV Fire Brigade ang 2 insidente ng sunog noong December 31. Ang klinik ni Kuya naman ay binuksan rin para sa mga nabiktima ng paputok sa Barangay 150 Bagong Baryo, Caloocan City.
Ito na ang ika-6 na taon mula ng umpisahan ni Mr. Public Service Kuya Daniel Rason ang advokasya na tulong muna bago balita na layuning makatulong sa mga taong masasangkot sa sakuna sa pamamagitan ng First Aid Administration. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Uli sa mga terminal ang mga pasaherong pauwi na upang humabol sa muling pagbubukas ng pasok sa eskwela at trabaho matapos ang mahabang bakasyon. At upang bigyan tayo ng update sa sitwasyon sa Araneta Bus Terminal, may report si Joan Nano live. Yes, Joan? Angela, libo-libo nga sa ating mga kababayan na galing probinsya ang balik Maynila na ngayong gabi makalipas nga ang higit sa 2 linggong bakasyon kaugnay ng holiday season. At sa mga oras nga na ito, Angela, ay patuloy yung pagdating ng mga pasahero dito sa terminal, lalo't balik trabaho na nga simula bukas. Bukod sa mga kababayan natin na balik Maynila ngayong araw, dagsa na rin sa Araneta, Cubao ang mga pasahero na pauwi naman ng kani-kanilang mga probinsya. Ayon sa pamunuan ng Araneta Bus Terminal, hanggang sa January 8, araw ng linggo pa nila inaasahan ang pagdating ng mga pasahero sa terminal upang makabalik sa kani-kanilang mga lugar. Batay sa datos ng bus terminal, as of January 1 kahapon, nasa higit 400 mga pasahero na ang nakabalik ng Maynila, habang nasa mahigit 4,000 naman ang pauwi na muli ng probinsya. Simula pa kaninang umaga, mahaba na ang pila ng mga pasahero na bumibili ng tiket biyaheng probinsya. Sa ngayon ay sold out na ang mga tiket at wala nang bakante ang mga aircon buses biyaheng Bicol at Visayas area, maliban na lamang kung magkakaroon ng chance passenger. Tanging mga ordinary bus na lamang ang maaaring magsakay ng mga pasahero ngayong araw. Naghihintay nga kung may pagsingit nga lang yung amin nagsasapalaran lang kami dito na kung makasingit kami, okay na. Paano sanay naman kami sumakay sa ganyan kaya hindi kami nagpa-booking. Nag-stranded ng bagyo. Yung dahilan nga hindi kami nakauwi ng umaga. Kahit after 2 days na lumipas ang bagyo, hindi rin kami makakuha dahil kung kukuha kami, issue rin ng January 1, 2, 3, 4, gano'n. Ipinatutupad pa rin sa terminal ang mahigpit na seguridad sa mga pasahero, kung saan masusing iniinspeksyon ang lahat ng mga bagahe at nakapwesto pa rin ang mga pulis dito upang mapanatili ang peace and order sa buong terminal. Angela, sa mga oras nga na ito ay talagang marami na yung mga tao na naririto ngayon sa Araneta Bus Terminal. Kung makikita mo ngayon dito sa aking likuran, ayan yung ilan sa mga pasahero. Karamihan sa mga yan ay naghihintay na ng mga bus na kanilang masasakyan. Pero meron pa rin dyan, yung ilan sa ating mga kababayan, wala pa rin mga tiket sa mga oras na ito at nagbabakasakali pa rin na makasakay ng bus. Dito naman sa tapat ng terminal, medyo bahagya na rin nagbi-build up yung traffic dahil dun sa sunod-sunod na pagdating ng mga provincial bus na magpipick up ng kanilang mga pasahero. Pero nakaagapay dyan ang PNP HPG para nga sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko. Angela? Maraming salamat sa iyo, Joan Nano, live na nagulat mula sa Araneta Bus Terminal. Ngayong gabi naman, inaasahang dadagsa ang maraming motorista na uuwi sa Maynila mula sa pagbabakasyon sa mga probinsya. Alamin natin ang sitwasyon ng trapiko sa NLEX mula kay Nestor Torres, live. Yes, Nestor. Yes, magandang gabi, Monica. Balik Maynila na nga ang karamihan sa ating mga kababayan galing sa bakasyon nitong nakaraang holiday. Ayon sa NLEX Management, pasado alas 6 kagabi nang maramdaman na nila ang pagsisikip ng trapiko, tumagal na ito ng hanggang alas 10 kagabi. Kanina ring tanghali nang maramdaman ang bulto ng mga sasakyan sa Bukawi Toll Plaza na umabot ng hanggang 30 motorista ang pila ng mga sasakyan. Inaasahan naman ng NLEX ngayong gabi hanggang bukas ng umaga, mas mararamdaman pa ang bulto ng mga sasakyan pabalik ng Maynila. Pangunahing binabantayan ng NLEX ang Bukawi Toll Plaza at Balintawak Avenue na main entrance fee ng toll fee. Upang maiwasan naman ang pagsigip ng trapiko, pinuksan na ng NLEX ang 44 collection point nito, kasama dito ang 24 spay lanes at 5 portable booth. Nagdagdag din sila ng toll teller at NLEX patrol, subalit wala namang pre-towing na inilaan ng NLEX.
maliban sa medical assistance sakaling magkaroon ng aksidente sa daan. Samantala, sa kasagsagan naman ng long holiday, hindi bababa sa 10 vehicular accident ang naitala sa NLEX. Mas kakaunti kumpara noong nakaraang taon. Karamihan dito ay minor accident at wala ring anila silang naitala na major accident hanggang sa mga oras na ito. Payo naman ang pamunuan ng NLEX sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho at siguraduhin nasa kondisyon ang bumabiyahe at maging ang mga sasakyan upang makaiwas sa aksidente. Sa ngayon, nandito tayo sa NLEX Control Room Monitoring Center kung saan nga patuloy pa rin ang pagdagsa ng maraming mga kababayan nating pauwi ng Metro Manila at inaasahan nga dito sa Bukawi talagang masikip ang trapiko sa Toll Plaza at maging sa Balintawak Toll Plaza. Kaya payo sa ating mga kababayan, mas makabubuting dumaan na lang ng Mindanao Avenue upang makaiwas sa nasabing mga aberya sa daan. At yan muna ating latest live mula dito sa NLEX Control Room Monitoring Center. Balik sa inyo dyan sa studio. Monica? Maraming salamat, Nestor Torres, live na nag-uulat mula sa NLEX. Mas mababa ang naitala ng Philippine National Police o PNP na kaso ng mga tinamaan na ligaw na bala at indiscriminate firing ngayong taon kumpara noong nakaraang 2015. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Nasa 224 lamang ang naitalang kaso ng pambansang pulisya na nabiktima ng firecrackers, stray bullet at indiscriminate firing ngayon kumpara sa 521 noong nakaraang taon. Sa naturang bilang, nasa 12 ang insidente ng stray bullet at 23 ang insidente ng illegal discharge of firearms kung saan 19 na suspect na ang naaresto. The Philippine National Police has recorded a total of 224 cases of firecrackers and stray bullets. 43, that is 43% lower than the 2015 data of 521 incidents. Ayon kay PNP Deputy Chief per Operations, Police Deputy Director General Ramon Apolinario, kabilang sa mga naaresto dahil sa pagpapaputok ng baril ang isang pulis, isang sundalo, 3 security guards at 14 na sibilyan. The early campaign, the operations and surprise inspections of the PNP on different fireworks selling establishments helped a lot to reduce the firecrackers and stray bullet incidents. Subalit sa bisperas ng pagpapalit ng taon o mula December 31 ng alas 5 ng hapon hanggang January 1 ng alas 5 ng madaling araw, sinabi ni Directorate for Operations Chief, Police Chief Superintendent Camilo Cascolan na 4 ang kanilang naitala kumpara sa isang kaso noong nakaraang taon. Patuloy namang iniimbestigahan ng PNP ang Police Maynila na si PO1 Daniel Castillo na umano'y nagpaputok ng baril at kasalukuyang nakadetine sa Manila Police District. Si PO1 Castillo will be investigated and be subjected to summary dismissal proceedings for violating the specific instruction of the Chief PNP. So doon pa lang at stake na yung kanyang service from the PNP. He may be dismissed from the service. Samantala, namatay matapos tamaan ng ligaw na bala si Rowan Carbonel ng Santa Cruz, Manila, habang 8 ang nasugatan, kabilang na si Emeline Villanueva ng Malabon. 18 naman ang naaresto dahil sa paggamit at pagbebenta ng iligal na paputok at 169 ang naitala nilang nasugatan dahil sa pagpaputok. Sa kabila nito, itinuturing pa rin ng PNP na generally peaceful ang naging pagdiriwang ng holiday season sa buong bansa. Generally, the celebration of the New Year was very peaceful. Patuloy naman ang panawagan ng PNP sa publiko na i-report o i-upload sa social media ang mga insidente ng pagpapaputok ng baril sa kanilang nasasakupan upang agad itong maaksyonan. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Umabot sa mahigit 500 ang bilang ng mga nabiktima ng paputok kasabay ng pagpapalit ng taon. 5 sa mga ito ang naputulan ng kamay habang pinakamarami naman ang naputukan sa Metro Manila. Ngunit ayon sa Department of Health, 60% itong mas mababa kumpara sa naitala noong nakaraang taon. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Mula December 21, 2016 hanggang January 2, 2017, umabot sa 521 ang bilang ng firecracker-related injuries sa bansa.
Pinakamarami ang naitala sa Metro Manila na umabot sa 297, partikular sa area ng Manila, Quezon City at Marikina. 5 naman sa mga biktima ang naputulan ng mga daliri, kabilang na ang 3 taong gulang na batang lalaki mula sa Nueva Ecija na naputukan ng trianggulo. Pinakamatanda naman ang 33 anyos na lalaki sa San Juan City dahil naman sa plapla. Pangunahin pa rin sa mga sanhi ng pinsala ang paputok na Piccolo, Quitis, Lucis, Fountain at ang Boga. Samantala 2 naman ang nakalunok ng paputok na Watusi at Pop-Pop. Ngunit ayon sa DOH, mas mababa ng 60% ang naitala ngayong firecracker-related injuries kumpara sa 874 cases sa kaparehas sa panahon noong 2015. Nagpapasalamat ang DOH sa lahat ng mga sumuporta sa kanilang kampanya upang mabawasan ang mga nabibiktima ng paputok. Umaasa rin ang DOH na maipapatupad na ngayong taon ang executive order para sa firecracker ban sa bansa upang wala nang mabiktima ng paputok tuwing sasapit ang holiday season. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Health. Umaasa naman ang ilang senador na magkakaroon ng mas maraming pagbabago at masusolusyonan na ang ilang problema ng bansa ngayong 2017. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Ngayong nagpalit na ng taon, kanya-kanyang hiling ang mga senador na mga ninanais nilang pagbabago ngayong 2017. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, panahon na para maging multidimensional si Pangulong Rodrigo Duterte at tutukan naman ang iba pang problema ng bansa. Aniya, sinasagot na naman ng Philippine National Police, Philippine Drug Enforcement Agency at National Bureau of Investigation ang problema sa droga. Ang korupsyon anya ay ang isa pang isyu na maaring baguhin ng Pangulo gamit ang kanyang political will. Kapag natanggal anya ang korupsyon, mas magandang mga bagay ang maaaring mangyari sa bansa. Umaasa rin si Lacson na babaguhin ni Pangulo ang ilang asal nito at mag-develop ng mga katangian ng isang statesman. Maaari rin anyang gayahin ng bansa ang Singapore bilang isang modelo ng diktatorya. Umaasa naman si Senator Laila de Lima na sa kabila ng umano'y dumaraming kaso ng mga namamatay, naway mas maraming Pilipino ang maging mapagmalasakit sa kanilang kapwa ngayong taon. Magkaroon din anya sana ng pagrespeto sa karapatang pantao at magkaisa ang bansa para sa mapayapa at makatarungang bansa. Para naman kay Senator Francis Pangilinan, nagpapahiwatig ang bagong taon ng pagkalipas at panimula. Marami man anya ang hindi magandang nangyari noong nakaraang taon, ito ang pagkakataon para magplano ng pagbabago sa bansa. Umaasa naman ang senador na ngayon 2017 magtatanim ang mga Pilipino hindi ng sama ng loob, kundi ng kabutihang loob na dulot ng pag-asa at pagmamahalan. Para naman kay Senator Vicente Soto III, sana'y magdala ang bagong taon ng bagong lakas, tapang at karunungan para maging drug-resistant ang bansa. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Susunod sa ito ang balita. Sigil sa toll sa mga expressway, posibleng tumaas ngayong taon. Mga puno ng niyog bawal munang putulin sa loob ng 3 buwan ayon sa Philippine Coconut Authority. Department of Social Welfare and Development hindi babawasan ang benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program sa kabila ng umano'y di pagsunod ng ilan sa kondisyon na ibinibigay ng Social Aid Fund. Dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis. Simula mamayang hating gabi, tataas ng 70 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina ng Flying V, 60 centavos sa diesel habang 55 centavos naman sa kerosene. Bukas naman ng alas 6 ng umaga magpapatupad ng kaparehong price increase ang kumpanyang Shell at Phoenix Petroleum. Inaasahang sa Martes ay susunod na ring magpapatupad ng oil price hike ang iba pang oil companies. Ito na ang ika-4 na sunod na linggo na tumaas ang halaga ng gasolina at unang dagdag singil sa taong 2017. Samantala ngayong araw din ay tumaas ng mahigit 4 na piso ang presyo ng kada kilo ng liquefied petroleum gas na katumbas ng mahigit 45 pesos sa kada 11 kilogram na tangke ng LPG.
Porsigido ang Manila North Tollways Corporation na isulong ang hiling nilang dagdag singil sa toll ngayong taon. Noong 2016 pa inaihain ang petisyon sa toll hike ngunit hindi ito pinagbigyan ng Toll Regulatory Board. Ito ang balita ni Monokson. 5 bilyong piso na umano ang nalulugi sa Manila North Tollways Corporation o MNTC dahil sa nabinbing implementasyon ng mga hiling nilang toll hike sa Toll Regulatory Board. Taong 2012 pa huling pinayagan ng TRB ang dagdag singil sa toll at hindi pa ito nasusundan. Ayon sa MNTC, makikipag-usap sila sa TRB upang ipakita ang isang sistema upang makumbinsi ang board sa panukalang dagdag singil. We would have to sit down with the regulator, no? and come up with a scheme on how the operators like NLEX, hindi lang naman kami ang nag-file ng petitions for adjustments, no? Find a way for the operators to be able to recover their investments by adjustment in tolls. Sinabi rin ng MNTC na malaki na ang ginawa nilang improvement sa kahabaan ng North Luzon Expressway. Mula sa dating 2 lanes mula Bocaue Toll Plaza, pinalapad at ginawa na itong 3 lanes at inaspalto ang ilang mga kalsada. Integrated na rin ang bayad sa toll sa NLEX. 218 million pesos ang ginastos ng MNTC sa proyekto. Hindi umano ito kinuha sa kinita kundi dagdag kapital. Subalit ayon sa Toll Regulatory Board, hindi lamang ito ang batayan sa pagpapatupad ng toll hike. Kailangan matukoy kung ilang porsyento na ang return of investment ng MNTC. Bilang ng mga sasakyan na gumagamit sa expressway at ipinatupad na dagdag improvement sa expressway. Batay sa kontrata, kailangan ring maipublish ng TRB sa mga pahayagan ang hinihinging taas singil upang makuha ang konsensus ng publiko. Sa tingin namin hindi pa man namin pinapublish yung gusto nilang mangyari na rates. Marami na kami natatanggap na opposition. Matagal nang iniakyat ng MNTC sa arbitration court ang kaso at sa ngayon ay naghihintay na lamang sila ng desisyon. Aminado ang TRB na may nalalabag sa kontrata sa tollway operators hinggil sa toll increase na dapat ay ipinatutupad kada taon. Subalit pinanghahawakan nito ang desisyon ng Supreme Court noong 2010 na nagsasabing may kapangyarihan silang tanggihan ng anumang toll hike petition kung hindi ito makatwiran. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nanawagan ng ilang grupo at mga kongresista kay Pangulong Rodrigo Duterte na lagdaan na ang resolusyon para sa agarang pagbibigay ng dagdag na pensyon sa mga retiradong miyembro ng Social Security System o SSS. Kasunod rin ito ng pahayag ng Pangulo na posibleng ipagpaliban muna ang pagpapatupad ng pension hike dahil sa posibilidad na maubusan ng pondo ang SSS. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Umapela ang grupong Bayan Muna kay Pangulong Rodrigo Duterte na muling ikonsidera ang panukalang dagdagan ng 2,000 piso ang tinatanggap na buwan ng pensyon ng mga retiradong miyembro ng Social Security System. Ito ay matapos ipahayag ni Pangulong Duterte noong nakaraang linggo ang posibilidad na hindi niya maaprubahan ang panukala batay na rin sa rekomendasyon ng kanyang economic managers. Sa posisyon na isinumite sa Malacanang nina Budget Secretary Benjamin Jokno, Finance Secretary Carlos Dominguez at NEDA Director General Ernesto Pernia, maaaring malugi o mabankrupt agad ang SSS kung itutuloy ang pagtataas ng pensyon nang hindi itinataas ang contribution rate ng mga miyembro. Ayon naman sa principal author ng resolution ng lower house na si Congressman Carlos Zarate, ang inisyal na 1,000 pisong increase na magsisimula sana ngayong buwan ay katumbas lamang ng 33 pesos na kontribusyon kada araw. Sinabi naman ni Bayan Muna Chairman at dating Congressman Nery Colmenares na siyang pangunahing nagsusulong ng pension hike, maaari namang maglaan ng pondo ang pamahalaan upang tulungan ng state insurance company sa obligasyon nito sa publiko. Pwede namang i-subsidize ng gobyerno. For example, yung operating cost niya, which is 8 billion pesos a year. Kung ang ibang empleyado ng gobyerno ay sa gobyerno nang galing ang sweldo nila, in SSS, government employees din, so dapat rin lang gobyerno ang magbayad ng sweldo nila.
Tiniyak naman ni Colmenares na patuloy nilang isusulong ang mga panukalang i-adjust ang pension ng retired SSS members kapag hindi inaprubahan ng Pangulo ang joint resolution ng Kongreso ukol dito. Tingnan natin, no? Pero ang pinaka-fastest kasi na dyan is through President Duterte. Ngayon, otherwise, itutuloy na namin yung bill. Samantala, sa isang pahayag, sinabi ng Presidential Communications Office na pinag-aaralan na ng Pangulo ang rekomendasyon ng economic managers hinggil sa pension hike. Muli rin silang magsasagawa ng pulong para matiyak ang win-win solution sa usapin. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Tiwala ang Bureau of Customs o BOC na maaabot nila ang mas mataas na target revenue collection ngayong 2017 kasabay ng pagtaas ng Gross Domestic Product o GDP ng bansa. Ito ang balita ni Aiko Miguel. 467.9 billion pesos ang target ng Bureau of Customs na revenue collection ngayong taong 2017. Mas mataas ng 17% kumpara sa 409 billion pesos taong 2016. Ayon kay BOC spokesperson retired Colonel Neil Estrella, tiwala ang ahensya na maaabot ito ngayong taon, lalo na't may projection ang Development Budget Coordination Committee o DBCC na tataas ang Gross Domestic Product o GDP ng bansa ng 7% para sa taong 2017. Ang nakikita ko pong dapat pag-aralan, paghandahan at i-assure natin na ating public ay yung the manner we are going to collect. At very positive naman ngayon ang environment natin dito sa ating Bureau of Customs. Kapag ito ay tumaas, tataas din ang revenue collection sa bansa dahil ito ang kanilang batayan sa target earnings ng ahensya. Dagdag ni Estrella, basehan din ito na umaangat ang ekonomiya ng Pilipinas. Tingin po natin, mamimit po natin ang 17% of list na yan for the year 2017. Maging efficient po yung ating collection system at mabawasan po natin ng patuloy yung korupsyon. Isa pa sa mga paraan na ginagawa ng BOC ang patuloy na pagsugpo sa korupsyon sa bansa upang matigil ang revenue losses ng pamahalaan na umaabot ng bilyong-bilyong piso kada taon. Bahagi sa paraang ito ang pag-validate sa legal importers, brokers at consignees na nakikisa upang mag-akyat ng revenue collection para sa pamahalaan. Para po once and for all, ma-validate po natin at mabigyan natin ang protection talaga yung mga legitimate negosyo at handa pong tumulong sa ating bayan na mapa-increase po yung ating taxes and revenue collection. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Bureau of Customs. Hindi babawasan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang bilang ng benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa kabila ng ulat na hindi sumusunod ang ilan sa mga ito sa mga patakaran sa paggamit ng Social Assistance Fund ng pamahalaan. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Kamakailan ay napaulat na ginagastos umano sa sugal o bisyo ang cash grant na tinatanggap ng ilang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng pamahalaan. Ngunit giit ng Social Welfare Secretary na si Judy Tagiwalo, hindi ganito ang nakararaming benepisyaryo ng Social Assistance Fund ng pamahalaan. Naniniwala ako na ang mga tao ho ay may dignidad. No, kung may tamad man ho, hindi ho yan yung kalakal. Sa ilalim ng programa, ang isang mahirap na pamilya ay maaaring makatanggap ng 6 hanggang 15,000 pisong ayudang pinansyal para sa aspetong edukasyon at kalusugan mula sa gobyerno bawat taon. Bukod pa ito sa ibibigay na supply ng bigas sa mga benepisyaryo. Sa kasalukuyan, 4.4 milyon ang bilang ng pamilyang nakikinabang sa programa. At sa kabila ng ulat ng pang-aabuso sa Social Assistance Fund, nanindigan ng pamahalaan na walang pangangailangang bawasan ang bilang ng benepisyaryo ng programa. We have maintained the recipients 4.4 million. The President ordered rice subsidy for the 4Ps beneficiaries. Nandiyan yan sa budget. At the same time, hindi ang sa bahagi namin, hindi kami maghihinto doon. Convergence ngayon ng strategy. Ano ang mga programa na kailangan para makatayo sila sa sarili. Sa aprobadong pondo ng DSWD para sa 2017, 78.2 billion pesos ang nakalaang budget para sa 4Ps.
Ngunit aminado ang kalihim na hindi solusyon sa kahirapan ang Pantawid Pamilya Pilipino Program, kundi ang pagpapaunlad sa programang pang-ekonomiya ng bansa. Yung financial assistance nakakatulong sa kanila, pero hindi ito ang solusyon sa kahirapan. Kailangan talaga magkaroon ng programa naman long term, hindi lang cash assistance, kundi trabaho, lupang sakahan, negosyo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, naglabas na ng memorandum ang Philippine Coconut Authority na nagbabawal sa pagpuputol ng puno ng niyog. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Natuklasan ng Philippine Coconut Authority na hindi natututukan ang monitoring sa mga permit ng mga puputuling puno ng niyog sa bansa. Kaya naman epektibo bukas, January 3, ang moratorium o ang pagbabawal sa pagputol ng puno ng niyog sa buong bansa na tatagal ng 3 buwan. Ayon kay PCA Administrator Billy Andal, naging masyadong maluwag ang ilan sa kanilang mga tauhan sa pagbibigay ng permit. Pinakamaramian niya ang ganitong kaso sa lalawigan ng Quezon. Kung halimbawa yung in-apply ang 20 puno na supposedly ay ang claim ay matanda na, wala namang actual checking na nagaganap doon sa puputulin ninyo. So, ang nangyayari, yung permit ay nagagamit para makapagputol ng mas marami o sa iba pang lugar na kung saan nandoon ang gusto nilang putulin ninyo. Hindi naman sakop ng moratorium ang mga lugar na dinaanan ng bagyo kung saan nasa 300,000 puno ng nyug ang nasira gaya sa Bicol. Exempted din ang mga lugar na may infestation ng kokolisap gaya ng Basilan dahil may mga puno ng nyug sa lugar na kailangang putulin upang mapuksa ang peste. Sa kasalukuyan ay nasa 340 milyon ang mga puno ng nyug sa bansa kung saan 20% dito ay subject for cutting dahil sa katandaan. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. And for the news abroad, hundreds of Mexicans take to the streets to decry a gasoline price hike in the latest blow against President Peña Nieto. RC Reyes reports. Cientos de mexicanos enojados por aumento a los precios de las gasolinas tomaron las calles de la Ciudad de México este domingo. La semana pasada, la Secretaría de Hacienda y Crédito dijo que el costo de la gasolina podría aumentar hasta un 20.1% en enero en su marcha para poner fin a los años de precios fijados por el gobierno, incitando a los economistas para comenzar hacia arriba, revisando las previsiones de la inflación para el 2017. Los manifestantes portaban letreros criticando el aumento del precio mientras gritaban "Fuera Nieto" en referencia al presidente Enrique Peña Nieto. Lo de la gasolina es un problema, sí, pero el problema no es el hecho de que suba. El problema es que desde hace más de 30 años no construyen refinerías, se roban todo el dinero de los impuestos y eso lo que provoca es que se tenga que importar gasolina. El aumento a los precios podría añadir a las aflicciones de Peña Nieto, ya que su popularidad ha caído sobre su gestión económica, violencia creciente y percepciones de la corrupción. Como una muestra de absoluto rechazo de los niveles a los que llega el gobierno. Lo de la gasolina era el último golpe de gracia que le faltaba al país para arruinarlo más. En abril, México permitió a las empresas privadas a importar combustibles por primera vez 9 meses antes de lo estipulado originalmente del programa de reforma energética. Los precios de la gasolina en México son más altos que los de Estados Unidos, donde los precios de mercado prevalecen. Arci Reyes, UNTV Noticias y Rescate, América Latina. In Brazil, a gunman stormed a house party and killed 11 people and himself in the southeastern Brazilian city of Campinas late on Saturday. A total of 15 people had been shot and several remain in critical condition. Police in the state of Sao Paulo said the shooter is believed to have been angry over a separation from his former wife, who was among those killed. And in Turkey,
The wife and 2 sons of one of the victims killed in the Istanbul nightclub attack laid him to rest on Sunday, hours after a gunman opened fire on New Year revelers, killing 39 people. The victim, said to be an employee at a tourism agency, died at the Reina Club, one of Istanbul's best-known night spots, popular with locals and foreigners. Some 600 people were thought to have been inside when the gunman shot dead a policeman and a civilian at the door, forced his way in, and then opened fire. Dozens of people were wounded in the attack, for which no one has claimed responsibility yet. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. ₱2,500 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Magbabalik ang Ito ang Balita. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, mas magiging malamig na ba ang temperatura natin ngayong January? Magandang gabi, Angela, at sa ating mga kasambahay. Generally, maganda lagi ng ating panahon, pero meron tayong weather system gaya ng Amihan na nakaka-apekto sa Luzon hanggang sa Visayas area na yan. So expect natin sa mga susunod na linggo ay mas bababa ang ating temperatura. Kagaya sa Baguio, maaaring bumaba sa 13 degrees Celsius ang temperature sa mga susunod na araw. At ayon sa pag-asa, ngayong buwan ng Enero ay maaaring magkaroon ng isang bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Angela. Sige Ray, bigay mo na ang magiging lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung northeast monsoon o Amihan nga po nakaka-apekto ngayon mula sa Luzon hanggang sa area po ng Visayas. Sa forecast po ng pag-asa, ang area po ng Cagayan Valley, tsaka po yung area ng Aurora, Isabela at Quezon, kasama na rin po ang Bicol region, makakaranas po dyan ng mahinang mga pagulan. At ay naman po nalabing bahagi ng Luzon kasama ng Metro Manila. Meron din po partly cloudy to cloud skies, may mga chance na magkakaroon din po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Science Garden sa Quezon City, bukas po umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature. Sa Tuguegarao, 27. Sa Baguio po, 13 to 25 degrees Celsius. At Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 32 degrees Celsius. Yung Visayas area, yung area ng Samar at Leyte, dyan po ay makulimlim malagay ng panahon at makakaranas po ng mahinang mga pagulan. Meron yung Cebu at buong Central Visayas, and then yung Panay at Negros Island, makakaranas din po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Iloilo City, maaari po umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature. 30 sa Metro Cebu, hindi po sa may area ng Tacloban City. Buong Mindanao po, makakaranas ng cloudy skies at may mga chance na magkakaroon din po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Metro Davao 30 and Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius. Samantala, ang atin pong sunrise 6:22 a.m. atin naman pong sunset 5:39 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo, mula sa UNTV Weather Center. At karing kay katamong balitang promdi. Maging epektibo yung iwas paputok campaign ng Department of Health king probinsya na ning Nueva Ecija ang megresulta king mababang kaso ning bilang dareng mayak bungan ngening Banua. Ining balita ng Danny Monar. Ikinatuwa ng Department of Health Nueva Ecija na bumaba ang kaso ng firecrackers-related injury sa lalawigan sa pagpapalit ng taon. Ayon sa DOH, noong nakaraang taon ay nakapagtala sila ng 24 na kaso ng naputukan, ngunit ngayon taon ay bumaba ito ng 13 na lamang. 10 sa mga biktima ay naputukan ng piccolo, boga, triangulo, quitis at whistle bomb, habang ang 3 ay passive o nadamay lamang.
Katunayan nga, yung pinakamalala pa lang na naitala natin, yung 3 taong gulang na bata na hindi malaman kung ano dinampot na paputok. Ayon sa Health Department, malaki ang naitulong ng kanilang isinagawang iwas paputok campaign upang mas piliin ng mga residente ang mga alternatibong paraan ng pag-iingay sa pagdiriwang ng pagpapalit ng taon. So actually ngayon, relatively this year, konti naman yung mga biktima natin ng paputok. Mukhang mas aware na sila sa mga preventive measures. Maliban naman sa firecracker-related incidents, nakapagtala rin ng 30 kaso ng vehicular accident sa lalawigan. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Lang Suestro ding organizer na ning Torotot Festival King Davao, nagawanda na mo rin king aliwang lugar ing yearly event bilang suporta king iwas paputok campaign ning gobyerno. Ining balita ng Aileen Taclob. Makabungol ang kasaba nga nabuhat managdungan og pagpatingog sa mga Torotot ang mga nakig-uban sa gibuhat nga festival sa Davao City niadtong Sabado subay sa pagsugat sa tuig 2017. Kada tuig ginabuhat sa dakbayan ng Torotot Festival isip alternatibong pampasaba tungod kay ginabawal ang paggamit og mga pabuto sa syudad. Kabahin usab sa festival ang kompetisyon sa Most Creative Torotot ug Most Creative Torotot Inspired Costumes. I love the Philippines and Davao especially. This is my first time to attend here in Davao. Sumala pa sa organizer sa maong kalihukan, maayong sundugon sa ubang lugar ang Torotot Festival sa Davao tungod kay gawas nga menos gastos mailikay usab sa disgrasya ang mga tawo. Kung pagahimuon kini sa ubang lugar, plano sa mga organizer nga sulayan pag-usab nga isalmot ang Torotot Festival sa Guinness Book of World Records. Tuig 2014, gisulayan sa dakbayan sa Davao nga makuha ang record sa largest assembly of party horn blowers apan napakyas kini tungod kay kulang ang numero sa mga milambigit sa kalihukan. Definitely we will go for it. 2 years, 3 years from now, and who knows if it becomes national, it would be easier for us to do it. Aileen Taclob, UNTV News and Rescue, Davao City. Tatyan king katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king katamong bansa. Ako Ifrima sa Longga Gloria, Maya Pabengi. Lubos ang kagalakan ng isang pamilya sa Barangay Macabalan, Cagayan de Oro City nang makatanggap ng regalo mula sa UNCV at members Church of God International. Ito ang balita ni Weng Fernandez. Isang pamilya dito sa Barangay Macabalan, Cagayan de Oro City ang pagkakalooban ng munting salo-salo at regalo ngayong gabi. Dito sa kariton na ito nagawa sa kahoy at sako, nagkakasya ang pamilya ni Mang Leonardo Cabaraban, kasama ang kanyang asawa at kanyang magtatatlong gulang na taong anak. Pangangalakal ng basura ang trabaho ni Mang Leonardo. Dating trabahador sa pier si Mang Leonardo, ngunit nang matanggal ito sa trabaho ay pagbabasura na ang kanyang pinasok na hanap buhay. Sa halagang 60 hanggang 100 piso kada araw, pinagkakasya ng mag-asawa ang kanilang kita sa kanilang tatlo. Kaya naman sa gabing ito, katuwang ang mga volunteers ng Members Church of God International, sila ang aming napiling pasiyahin sa aming mga dalang regalo. Maliban sa pagkain, nagdala rin kami ng mga laruan para kay Leonardo Jr. Mamangkamot ko ng sura para akong ibuhay sa anak o akong paeskulahon. Naman mo rin sa kuha dyan. Tagaan may 100, 150 kasi padayon siya o pamalay masura kay ako gamot ko ng sikad nga aron mabuhi ang bata. Tunay na hindi mapapantayan ng salapi ang maidudulot ng pagtulong at pagbibigay sa kapwa. Sa dako naman ng Baguio City, isang pamilyang magbubote at dating karatista ang pinagkalooban ng tulong ng UNCV at MCGI. Ito ang balita ni Joel Tan. Sa gabing ito, pagkakalooban natin ng munting regalo ang isang pamilya na ang hanap buhay ay magbobote dito sa Baguio City. Alas 11 ng gabi, nang sorpresahin ng Members Church of God International at ni UNTV ang pamilya ni Pedro Gimbungan. Hanap buhay ni Mang Pete maliban sa pagsideline sa talyer ay ang pagbobote. Kahit gabi, kinakailangan niyang kumayod para sa kanyang pamilya.
Kumikita lamang ng 1,000 hanggang 2,000 sa loob ng 3 buwan sa pag-iipon ng mga bote at plastik. Maraming salamat po sa inyo at sa nagbigay po. Kayong lahat po, hindi namin in-expect. Biglaan po. Nagulat po nga ako. Ang dami ninyong dala na regalo po. Nagulat po kami kasi dumating kayo at pinaliwanag ninyo na galing po ito kay Brother Eddie at saka si Brother Daniel. And siyempre hindi natin kalimutan na lahat po ito ay galing po sa Diyos. Samantala, binigyan din ng munting regalo ang dating kilalang martial arts master sa Baguio na si Eswer Saysayan. Kilalang champion sa martial arts competition sa iba't ibang lugar, maging sa Thailand. Pero dahil sa isang aksidente, kung saan nabangga ang kanyang sinasakyang motorsiklo sa Pangasinan, ay na-disable ito, dahilan kaya hindi na ito nakapagtrabaho. Sa ngayon, binibigyan na lang siya ng isang kaibigan ng kakanin para may maibenta at nang may mapagkunan ng pantustos sa kanyang pamilya. At yan muna ang aking ulat mula dito sa Baguio City. At yan ang ating mga balita sa public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Angela and Monica. Maraming salamat, Talia. Pero bago ang lahat. Of course. Happy New Year sa'yo. Happy New Year. Wala si Attorney Reg, Wala. no? Bukas makakasama natin. Oo nga. Happy New Year po sa ating mga kasambahay. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.